Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman yun. So bali mabilisang video lang ito patungkol dun sa isang kaibigan natin na nag-comment siya dun sa may video na in-upload natin. Kung po pwede ba daw na mag-install ng mini driving light kahit na walang battery. So before yon, bago natin i-tackle yung topic na yon, so turo muna natin yung basic na pag-install ng mini driving light sa napakadaling paraan. At hindi na natin pa kailangan ng gumamit ng relay. Okay yun. So kung mapapansin nyo mga boss, dito pa lang sa diagram natin, meron na agad battery dyan. No, wala tayong nakikita relay. So present agad yung battery dyan. And direct to the point na tayo. So dito agad tayo sa ignition switch. So alam naman natin mga boss na yung battery, napakaraming sinusuplayan yan, ano? So dyan kumukuha ng voltage yung ating starter motor, yung headlight, brake light, flasher, busina, dashboard at marami pang iba. Ngayon yung mini driving light mga boss, since accessory light siya, kumbaga dinagdag siya na ilaw, no? So kailangan din niya ng source mula sa battery. Turo ko muna yung basic na pag-install nitong mini driving light. So kung makikita nyo or mapapansin nyo, may mga sulat na siya. Do na topic na kasi natin to or nagawan ko na kasi to ng video. So pag-install ng mini driving light mga boss na wala ng relay, so ang kailangan lang natin dyan is domino switch, 3-way switch. Kahit anong switch, basta 3-way, pero mas mainam kung domino na yung bibili nyo, yung bakal. Yung bakal yung casing nya. Then syempre yung mini driving light natin, dalawa yan. So dito muna tayo sa mini driving light mga boss. So kung mapapansin nyo, merong tigta 3 wire yung ating mini driving light. Isang green, isang gray, at saka isang blue. And take note mga boss, hindi lahat ng mini driving light pare-parehas ng color coding. So minsan nag-iiba yung color coding yan. Bali ang tatandaan lang natin dito sa mini driving light na to, yung isang wire dyan is ground, tapos yung dalawa is positive. Okay, so bali kung mapapansin nyo, yung ground dito sa ating diagram is yung kulay green. Ito yon. Yan. At konektado na agad yung ground natin sa battery. So hindi na tayo malilito dyan. Next naman yung dalawa mga boss, yung gray at saka yung blue, papunta na yan sa ating domino switch. And tulad nga ng sinabi ko mga boss, 3-way switch yung ating domino. Pwede niya pailawin yung yellow at pwede niya rin pailawin yung white. And then at the same time meron siyang patayan. Okay, so dito tayo sa ating domino switch. Sa domino switch, tulad din yan ng mini driving light mga boss, hindi lahat ng domino switch is pare-parehas ng color coding, no? Magkakaiba pa rin yan. So bali ang tatandaan nyo lang din dyan, yung isang wire dyan ay common. So kapag ka sinabing common, yan, so dun papasok yung kuryente. For example, dito sa diagram natin, yung red, ayun. So kumuha siya ng supply dito sa accessory wire. Okay? So yung accessory wire natin mga boss, kukuha lang din niya ng supply dito sa 12 volts battery. Ngayon, from 12 volts battery dadaan yan sa stock fuse natin, yung stock fuse ng motor natin. Kapag tumawid niyan, tatakbo na yan sa may ignition switch. Yan. Then kapag sinusi mo na yung iyong ignition switch or yung susian, lilipat na sa accessory wire yung supply na galing dito sa 12 volts battery. And tulad nga ng madalas kong tinuturo, yung accessory wire natin, napakaraming connected dyan, no? So dyan kukuha ng supply yung ating starter, headlight, flasher, busina. So nandyan na lahat yan mga boss. And syempre yung mini driving light natin, since accessory ito or yung dinagdag na pailaw sa ating motor, so dyan din natin siya i-connect. Kung mapapansin nyo dito sa wire na to, itong black na to, so dyan nakatap yung common ng ating domino switch, which is itong red wire. So pagkatap, kukuha na yan ng supply and tatakbo na yan sa mismong switch natin. Ngayon kapag sinwitch mo yung ating domino switch, magbabato na siya ng supply sa ating mini driving light. So kapag pinindot mo itong isang guhit, imagine natin itong isang guhit ay yung kulay gray. So yung gray natin, yan yung yellow. So yan yung iilaw. Ngayon kapag sinwitch mo naman yung dalawang guhit, So
So imagine yan yung kulay blue. So yung kulay blue naman, yan yung white. So yan yung ilaw. Since meron na tayong negative doon. Then yung negative mga boss, depende na lang sa inyo kung saan kayo magtatapo. Pwede kasi sa chassis yan or sa mismong negative terminal lang battery. And sa settings naman nitong mini driving light na to, pwede nyong gawing high beam yung yellow ng mini driving light. Pwede nyong gawing low beam yung white. So depende sa inyo kasi kayo yung gagamit. Pwede nyo namang pagbalik na rin yan. So ipagpapalit nyo lang yung dalawang wire na yun, yung connection na yun. Then mapunta tayo sa tanong ng ating kaibigan, kung pwede ba daw mag-install ng mini driving light na walang battery. Direct to the point na tayo mga boss. Pwede siya kaso hindi siya stable. So parang nakasunod lang siya sa minor ng ating motor. Kumbaga AC type siya kasi nga wala tayong battery. So kapag sinabing AC type, hindi siya pare-parehas ng buga. So kumbaga kung toro ginagas mo yung silinyador or pinipiga mo yung silinyador, dun lang liliwanag yung mini driving light. And yung pinaka worst or yung pinaka masamang epekto nito is agad masisira yung ating mini driving light. Bakit? Kasi nga hindi pare-parehas yung supply or yung buga ng kuryente mula sa stator kasi nga wala tayong battery. Unlike kapag may battery tayo. So sa battery, stable kasi yung flow. Kapag sinusi mo, sinwitch mo, kahit na hindi umandar yung makina, iilaw na yan kasi nga may battery tayo. So dun siya kukuha ng supply. And design yung ating mini driving light mga boss. Kasi nga LED na yan, hindi na yan yung stock bulb na filament, So design yan na kumuha ng supply sa battery talaga. So hindi siya po pwedeng kumuha ng supply dito sa stator kasi agad siya masisira. So yun yung pinaka the best explanation dun, magkaiba kasi yung filament at saka LED mga boss. So yung LED natin, design yan para kumuha ng kuryente or stable current dito sa ating 12 volts battery. So ngayon kapag nilipat mo yan sa may stator drive or yung AC type na tinatawag, yun nga, iilaw pa rin siya pero agad siyang masisira. So bali yun lang yung best explanation doon. So mas mainam mag-install kayo ng mini driving light na may battery. So ganun lang kasimple mga boss. And so kung mapapansin nyo, meron pa tayong passing switch pala dito. So kukuha rin niya ng supply. So optional na lang to mga boss, kung gusto niyo dagdagan ng passing yung inyong mini driving light. So napakarami kasing pwedeng modification na gawin dito. Pwedeng isabay sa busina ganun. Pwedeng reversible passing ganun. So itong pinaka basic, passing lang siya. And nakatap naman siya sa may white. So bili lang kayo ng passing switch sa mga motorcycle shop or sa online, ganon. Yung isang wire ng passing switch, itap nyo sa accessory wire. Tapos yung isa, papunta na yan dito sa may blue. And depende sa inyo kung saan nyo gustong itap. Pwedeng sa yellow or pwedeng sa white. So, ayun. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilaw ang ipassing. Yun, so bali hanggang dito na lang mga boss. Inuulit ko na pwede tayong mag-install ng mini driving light kahit na walang battery. Ang problema nga lang, masisira agad kasi nga LED yung mini driving light natin. So design siya na kumuha ng supply sa 12 volts battery talaga. Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.